Hoy! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Palakpakan. Okay, may pag-uusapan tayo ngayon. Si Marcos daw tinawag na scammer ni VP Sara. Bakit kaya? Ano sa palagay nyo? Bakit tinawag siyang scammer? Kasi puro kasinungalingan yung sinasabi Parang bagay ng budol na nga nung. Ang Tagalog daw ng budol scam. Tama ba? Kasi yung budol-budol, for example, budol-budol, bigyan kita ng bigyan kita ng pera. Bigyan kita 10,000, basta bigyan mo muna akong 2,000. Gawin nating 20 pesos ang kilo ng bigas. Boto nyo muna ako. Yan ang mga scam, di ba? Pero bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang hit the notification bell at share nyo na rin to video na to para masaya tayong lahat. At doon sa mga tropa natin na hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo. Ano pang hinihintay nyo? Subscribe muna. Tsaka na, hintayin natin. Okay na? Okay na ba? Okay na? Baka hindi pa Subscribe na ha. Maraming salamat ha. At doon sa mga ating mga subscriber, maraming salamat po sa pagsuporta sa akin. Palakpakan. Ano lang tayo, ang gusto lang natin like. Tapos kung may oras kayo, i-share nyo. Tapos wag nyong i-skip yung ad para makabawi tayo. At oo nga pala, yung charity work natin, tuloy-tuloy pa rin po yan. Pwede po kayo mag-email dyan sa akin sa may description box para makita nyo yung email address ko at send kayo ng information nyo na name, address, contact number at saka yung yung picture. Tapos syempre NCR lang muna tayo mga pare. Huwag tayong pupunta na baka mamaya sa tayo papuntahin. Sa Visayas. Maliit na tulong lang to para doon sa ating mga kababayan, 'di ba? At least kahit papaano kung hindi man kayo, halimbawa, hindi man kayo nakatulong sa kanila, at least tayong gagawa ng paraan. Ang kapalit lang nun subscription. So mag-subscribe lang kayo sa akin, okay? 'Yun lang naman. Tapos like na rin para masaya tayong lahat. Pwede po ba 'yon? Yan, okay. Thank you. At umpisahan na natin tong kabulastugan na to. Kasi dun sa tinawag ni Marcos ay ni Pangulong Sara Duterte. Ang ganda pakinggan, Sa tinawag ni Pangulong Sara Duterte, si Marcos na scammer daw. Alam naman natin kung bakit scammer tong mama na to. Kasi puro nga lang salita, pero ang nangyayari hindi naman yung sinabi niya. Ang nangyayari kabaliktaran. So panoorin natin to. At sumagot, syempre, hindi pwedeng hindi sasagot si Aling Claire. Sasagot talaga yan. Panoorin natin to ha. Sinagot ng Malacanang ang patutsyada ni Vice President Sara Duterte na may katangiang scammer daw si Pangulong Bongbong Marcos. Budol in English is scam, no? Yeah. Well, we're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Boom. Scam talaga kasi biruin mo, sabi niya pagpapatuloy ko yung mga naiwan o yung mga build project ni Pangulong Duterte. May pa-build better more pa siyang nalalaman, hayop Talagang isinunod niya sa pangalan niya yung gusto niyang project, build better more. Wala namang na-build, wala namang better, pero merong more. More utang, more kriminal, more addict, more kurakot. Syempre, sasagot si Aling Claire. Tagapagtanggol to Basta pang nagsalita ang mga Duterte, sasagot siya. Ang trabaho niya talaga ay kontrahin ang mga Duterte. Wala nang iba. Budol? Budol? Talaga? Talaga?
Sa nakikita po natin Ako lang ba ang naiirita dito sa Ali na to pag sumasagot siya ng alam mo yon, yung budol? Talaga? Parang hindi, sa bagay, hindi mo alam na budol yung amo mo kasi nga yung kriminal nga hindi mo alam eh. Lumabas ka nga ng bahay, wala ka namang kriminal nakikita eh. At baka nga hindi ka rin nanonood ng balita. Kasi hindi mo nakikita na ibinabalita yung mga kriminalidad na nangyayari dito sa Pilipinas. Oh. Wala, nakapokus ka lang talaga doon sa mga balita patungkol sa mga Duterte at sa pagbanat ng mga Duterte sa Marcos, sa amo mo. At syempre, pag merong banat doon, pag merong banat ng mga Duterte sa amo mo, kagaya nito, ang sinabing scammer yung BBM mo, syempre babawi ka. Budol? Talaga? Pagtatrabaho ng Pangulo? Pangulo? Anong trabaho ng Pangulo? Pumunta ng Japan na hindi alam ng taong bayan? Anong ginawa niya doon? Anong ginawa niya sa Japan? Di ba dapat alam ng taong bayan na kang aalis si Marcos? Biglang, parang kinabukasan, papunta na siya ng Japan, wala tayong kaalam-alam. Tapos ang sabi, hihintayin natin, hindi natin kasi magawa eh, hindi natin alam, kasi walang eroplano. Paano natin mapapauwi yung mga kababayan natin nasa Israel at nasa Iran? Di ba? Ganon ang sagot niya. Bahala muna kayo dyan, punta muna akong Japan, bahala muna kayo sa sarili nyo. Ganon eh. Imbis na unahin mo, asikasuhin mo yung emergency, yung dapat mong asikasuhin dahil nga yung mga Pilipino na nasa Japan, ay nasa Iran at nasa Israel, nanganganib yung buhay at kailangan ng tulong ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi, inuna mo ang pamamasyal sa Japan. Okay, siguro kung hindi ka namamasyal dyan, bakit inuna mo yan? Pwede mo namang i-reschedule siguro yan at unahin yung mga kababayan natin na nanganganib nga ang buhay dyan sa Israel at Iran. Hindi ka gumawa ng paraan. Ano? Ano to? Kaya mo nga magkarpentero, maging teacher, maging nutritionist, maging doktor. Ano pa ba? Marami kang kayang gawin sa panahon na to. Pero hindi mo magawang mapauwi yung mga kababayan natin na naiipit ng gera sa ibang bansa. Pero alam mo, isipin mo kung ginawa mo yung gumawa ka ng paraan para mapaiwi yung mga kababayan natin, baka matuwa pa sa iyo yung mga Pilipino. Oo, baka kami papalakpakan ka namin pag ginawa mo yun, pero wala eh. Unahin ko muna pamamasyal ko. Magja-Japan muna ako bago kayo. Ako muna bago kayo. Ayan ang maiiwang legacy ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos Jr. Ako muna bago kayo. Magandang slogan yun, no? Maglilingkod ako sa bayan, pero ako muna bago kayo. Unahin ko munang mamasyal bago yung mga buhay nyo. Wala naman kayong kwenta eh. Binabunyo naman ako eh. Inaano nyo naman ako eh. Ang tawag dyan? Pinabatikos nyo naman ako eh. Bahala na kayo sa buhay nyo. Hayop, di ba? Tapos sasagot pa to si Aling Claire na nagtatrabaho ang Pangulo. Uy! Hindi mo rin maintindihan to sa Aling na to eh. Sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika? Oy, tanga ka ba? Ano focus sa trabaho? Ang focus nyo, mamulitika. Ayan ang trabaho nyo. Focus nga kayo sa trabaho, pero ang focus nyo, pamumulitika. At ang trabaho nyo, pamumulitika. O, diba? O, yung ginawa nyo kay BP Sara Duterte sa impeachment. Oh, sige, sabihin na natin hindi. Hindi kayo yan. Hindi sa inyo yan. Sa kamera yan. Pero,
Imposible namang walang hawak o walang kamay ang pangulo, ang pangulo diyan. Pero mo pinsan niya si Romualdez. Anak niya si Charis. Ay ano pangalan nun? Mukhang si Sandro, Tapos sinabi ni Sandro, hindi siya ang nanguna sa pagpirma dyan sa impeachment. Bakit? Kasi nagbabanta yung Gago. Ang dahilan mo ng pag-i-impeach sa isang binabantaan yung magulang mo. Sino ba ang una? Diba yung mo? Kayo? Ang kapal nga ng mukha mong tanga ka eh. Pero mo, pinalibing yung tatay nyo, yung lolo mo. Nung tatay nung pinapa-impeach nyo, wala kang utang na loob. Nabubwisit ako sa sa kakupalan din yan eh. Parang tatay niya eh. Pero mo, walang presidente ang nagpalibing diyan sa sa tatay niyo, sa lolo niyo. Pero si Pangulong Duterte pinalibing. Tapos ano ginawa niyo? Sa dahig niyo pinapunta. Mga tarantado pala talaga kayo. Tapos sasabihin niyo trabaho, focus sa trabaho, hindi kayo namumulitik. Ang tawag niyo dan? Pati nga yung sabihin na nating hindi pa rin pamumulitika yung ginawa nyo kay Pastor Kibuloy tsaka sa KOJC. Walang hawak ang dyan. Imposibleng walang hawak ang pangulo dyan sa mga pulis na yan, sa aso nilang si Torre. Imposible. Siya ang may hawak niyan, presidente ang may hawak niyan. Kaya sabihin nyo, huwag na mamumulitika. Tanga tong Allen to. Sino ba talaga ang nambubudol? Ikaw. Isa ka ring budol eh. Sabihin mo walang krimen, wala kang nakikitang krimen sa sa kalsada, lumabas ka. Hindi ba pambubudol 'yun? Tigilan mo kami, te. Puro ka ring optics ka rin eh. Puro ka ring salita lang ng salita, wala ka namang wala ka namang laman. Puro ka lang salita, hindi mo naman alam yung totoong nangyayari. Ano to? Dahil lang kung ano yung binigay sa inyong script, kung ano lang yung binigay sa inyong sasabihin, yun lang yung sasabihin nyo. Imposible namang hindi mo alam yung nangyayari sa Pilipinas. Ay baka hindi mo alam, pero ang trabaho mo talaga dapat bigay o sabihin sa mga Pilipino yung mga dapat nilang malaman. Especially kung may ginagawa ang gobyerno. Hindi mo alam. Sabi ng palasyo, kung hindi nakikita ni VP Duterte ang ginagawa ng pamahalaan, yan daw ay dahil hindi niya binubuksan ang kanyang mata at isip. Oy, paano yung mga paano yung mga Pilipinong kitang-kita kung paano ginagawa, kung anong ginagawa ng Marcos administration. So bulag din yon. Bulag kaming lahat, ganon. Kitang-kita nga namin kung paano kayo mamulitika, kung ano yung katarantaduhan ninyo. 'Di ba? Pero yung ginagawa nyo para sa bayan, totoo nga, baha-baha na ngayon eh. Hindi ba namin nakikita 'yon? Hindi namin nakikita. Alam mo, kitang-kita namin na wala kayong ginagawa. Hindi lang si BP Sara ang nakakita niyan, buong bayan, buong Pilipino, buong bansa, Bulaga. Buong mundo nakakita walang ginagawa yung administrasyong Marcos. Kaya wag sabi, buksan ang mata? Ikaw, buksan mo yung mata. Tingnan mo yung mga nangyayari sa Pilipinas. Tanga ang puta. Mahirap daw buksan ang mata ng anilay nagbubulag-bulagan. Ba't hindi mo sabihin niya sa sarili mo? Diba? Sabi mo nga lumabas ako sa bahay namin, wala naman ako nakikitang krimen. Baka nakapikit ka. O baka sa subdivision ka nakatira. Sabihin mo sa sarili mo yan na mahirap buksan ang mata na nagbubulag-bulagan. Ikaw yun. At walang balak malaman ang nangyayari sa gobyerno. Bukod sa pagtawag na scammer, sinabi rin ng bise na may problema siya sa performance si Pangulong Marcos at hindi siya dadalo sa State of the Nation address sa Hulyo dahil wala raw maiuulat na makabuluhan ang presidente. Kayo ba, manonood kayo ng ng SONA? Hindi, manood tayo ng SONA. Excuse me.
Manood tayo ng SONA pero panoorin natin o bilangin natin yung mga bagay na minadali niyang gawin nitong mga nakaraan. Yung pagsakay sa train, yung bare-barena, pagiging karpintero, pagturo-turo, pagiging nutritionist. Sweet kasi tayo kaya gago po siya. Yan. Panoorin natin yung SONA. Pero malamang, wala yung ewan ko, baka meron siyang masabi sa SONA. Siyempre, may mga, magagawa ng script niyan ng speech niyan Meron talaga siyang masasabi. Siguro, yung iba doon, totoo, pero, hindi totoo. Nasampulan na yung flood control. Sasabihin niya kaya yung flood control, no? Yung flood control project, sasabihin niya pa kaya yun? Ewan ko Malaman natin yan sa darating na SONA. Tapos, ewan ko kung totoo yung sinasabi na bibigyan daw ng invitation si Pangulong Duterte sa SONA ni Marcos. Gago ba kayo? O sige, pag binigyan nyo ng invitation, pauwiin nyo dito. Ewan ko kung totoo yun pero hindi pa natin na lalaman. Pero kung totoo man, gago talaga kayo. Hindi ba naman kayo isang damukal na katangahan yung pinapairal dyan? So yan, ang niyan. Ang ngayon, scammer ka daw, Marcos. Well, totoo naman, biruin mo. Yun pa lang sa Uniteam, budol na. Ano pa? Yung 20 pesos na bigas, budol na. Ano pa ba? Build, budol na. Walang baril ang mga pulis na pumasok sa KOJC, budol na ulit. Hindi tayo hindi natin papapasukin ng ICC dito, budol na naman. Marami pa yan budol. 5,500 flood control project, budol na. Marami kang budol, kaya wag kayong maiinis pag tinawag kayong scammer kasi totoo naman. Wag na kayong alam mo anti-clear, wag ka na mainis. Saka pa babanat ka pa ng hindi kasi binubuksan ni BP Sara yung mga mata niya, hindi niya makita yung mga Sabihin mo yan sa sarili mo, hindi mo binubuksan yung mga mata mo kaya hindi mo nakikita yung mga ginagawang katarantaduhan ng ama mo. Sa bagay, kung meron nga naman takip ang mata mo, wala na talaga. Bahala na kayo sa buhay nyo. Basta, sasabihin ko lang pag Duterte ang topic. Banat sa akin yan. Okay, so yan ang ating balita ngayon mga pare. So maiksi lang to. Wala naman tayong ibang pag-uusapan Diba? Wala namang natin si Marcos, wala namang magandang ginawa At least si BP Sara bumabanat na dito. Ewan ko, naaapektuhan talaga si Auntie Claire pag bumanat si BP. Kayo po? Ang Pangulo, nagtatrabaho po? Ba't kaya siya ganun magsalita? Ba't? Ewan ko Kaya siya ganun, no? Anyway, maraming salamat sa pagsama sa akin mga pare. Ingat po kayong sa mga hindi pa nagsusubscribe mag-subscribe na kayo para masaya tayong lahat. At i-share nyo na rin tong video na to para maraming nakaalam na scammer si Marcos. Hindi, actually marami nang nakakaalam di ba? Yung mga nabudol nga sinasabi nila na nabudol talaga sila. Pero yan. Budol po, gaganunin pa yan si Budol po. Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Bye-bye. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong